Sa kabila ng kanilang ingay at dilim, araw-araw na lang bago pa man pumasok. May kaba na sa dibdib, may takot na pumapasok. Hindi lang ang mga leksyon at proyektong may bigat, kundi ang mga matang nakatitig at salitang nagmamarka ng sugat. Sa loob ng silid, may mga taong kay dali maghusga, nakahanap ng kasiyahan sa pagpapakita ng iyong pagkadapa. Mga bulungan sa gilid, pahiwatig at ngising mapait. Na para bang ang buhay mo'y gusto nilang palitan ng sakit. Sila ang dahilan kung bakit mas gustong mapag-isa, kung bakit ang eskwelahan ay parang kulungan na. Nagtatanong sa sarili sa gitna ng gabi, bakit ako? Ano bang mali sa aking tabi? Ngunit ang depresyon unti-unting lumalamon sa paniniwalang wala ka ng halaga sa mundong ito ngayon. Ngunit pakinggan mo ito at itanim sa iyong puso. Ang ugali ng iba ay hindi katumbas ng pagkatao mo. Ang toxicity nila ay salamin ng kanilang sariling kulang. Hindi mo kailangang dalahin ang kanilang kapaitan at yabang. Hindi mo kailangan maging tanggap ng mga taong manhid. May mas malawak na mundong naghihintay sa labas ng kanilang pader at paligid. Ang kanilang mga salita ay walang lakas kung hindi mo ito tanggapin. Ikaw ay higit pa sa anumang chismis upang humusga sa dilim. Mananatili kang matatag, ngunit maging mabait sa sarili. Hindi mo kasalanan kung bakit sila nagkakamali. Yakapin mo ang iyong sariling liwanag at dahan-dahang lumaban. Sa kabila ng lahat ay nanatili akong matatag. Sa kabila ng lahat ng mga masasakit na salita ay nanatiling tahimik ngunit magulo ang isip. Sa likod ng mga ngiti ay may mas masakit na dinadala. Hindi mo kailangan magpagkumbaba para gustuhin ka nila. Hindi mo sila kailangan. Kaya kung ano man ang iyong dinadalang masakit, maging totoo ka lang sa iyong sarili at huwag makinig sa mga bulok ng mga sinasabi nila. Sa bawat pagsubok, sa bawat iyak, mananatili tayong matatag. Tandaan mo, hindi sila ang nagpapakain, umuruga para husgahan ka.